Wait. Alam nyo ba na muntik na kaming ma-deny ng entry sa US earlier this year? And kung meron kayong upcoming trip pa US and iniisip mo, ano ba yung process sa airport pagdating doon? And ano ba yung mga pwedeng itanong ng immigration officers doon? Mahigpit ba sila? Maluwag ba sila? Sasagutin natin lahat yan in this video. Hey there, poor traveler! I'm Yosh, and my husband Vince and I have been travel blogging for the past 16 years. And isa sa mga recent na nabisita namin ay USA! 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 within the past 14 months lang nakapasok kami sa US a total of 5 times na under very different circumstances. And iisa-isahin natin yan. Pero before that, if bago ka dito, know that we consistently upload informative travel videos. So if hindi ka pa nakasubscribe, please take the time to do just that. Tap on the subscribe button and the bell icon next to it. And turn on mo na rin yung notifications para hindi mo ma-miss yung mga future episodes natin. We're on the road to 300,000 subscribers. So malaking tulong talaga sa amin yung pag-subscribe mo. Okay, let's start. Note na kami ni Vince, ang hawak naming visa ay yung B1, B2, which is good for tourism and business. Ganito yung napansin naming arrival process sa US. Very similar lang din naman sa other countries. Una, after disembarkation, follow the signs to the US Customs and Border Protection or immigration area. Tapos, i-clear nyo lang yung immigration check. Usually, iba-iba yung pila. Merong for US citizens, merong for visitors. Meron ding tinatawag na global entry. Ito yung para sa mga members ng global entry yung tawag nila. Sa ngayon, hindi mo pa siya kailangan malaman. Make sure na nasa tamang pila ka. Doon kami pumipila sa pang non-US citizens. And dito ka natatanungin ng mga immigration officers ng mga questions. Mamaya isa-isahin natin yung mga questions na yan. Actually, per destination natin yan gagawin. Tapos, kapag nakalusot ka na sa immigration, pick up your bag sa baggage claim area. Usually, ina-announce naman ng mga flight attendants habang nasa flight pa kayo kung anong carousel number mo makukuha yung bags. Minsan, may additional checks pa on your way out. Pero after this, ayun na, welcome to the United States na talaga. So, kung mapapansin nyo, yung process, very similar lang din naman. Di ba, ganyan din naman sa atin, ganyan din sa karamihan ng ibang bansa. Pero hindi sa lahat ng airport sa USA ganyan na. Naranasan namin na sa Seattle Airport, mauuna yung pag-claim ng baggage bago yung Immigration and Customs. Meron kasing bags first system dito sa Seattle Tacoma Airport. And sabi nila, may ibang smaller airports din yung ganito. Although sa Seattle pa lang namin siya na-experience. Yung one thing na na-notice ko na kakaiba sa US is kapag meron kang connecting flight. Kasi kahit may connecting flight ka or check through yung baggage mo, kailangan mo pa rin kunin yung bags mo. Tapos ito-drop mo on your own. Example, yung unang trip namin sa LAX, Los Angeles International Airport, doon kami pumasok. Basically, 2 legs yung trip namin, di ba? Pero code shared sila. So kahit na magkaibang airline, yung dalawang flights ay under 1 PNR or 1 booking code lang. Check through din yung baggage namin. Ibig sabihin, hindi na namin siya i-check-in ulit sa LAX. Pero kahit ganon, kinailangan pa rin namin i-claim yung bags namin sa LAX. Diba in other countries, sa final destination mo na makikita yung bags mo. Dito, kapag may connecting flight ka, kukunin mo pa rin sa carousel. Tapos, ikaw yung magdadala dun sa assigned area. Madali lang naman siya. Hindi na siya kailangang i-check-in ulit. Wala nang documents, ganyan-ganyan. Sa case namin sa LAX, may pinagdalhan lang kaming spot, tapos yung staff doon, chinek niya lang yung tags. Tapos, ganun lang, yun na. Pero, dadaan ka ulit sa security screening papunta dun sa boarding gate mo for the second flight. Yun ay kung may second boarding pass ka na ha. Kung wala pa, hingi ka ulit, usually sa transfer desk. Ganon. Meron ding mga ruta na mauuna ang immigration or customs screening bago ang flight. Yes, nagulat din ako dito. Depende yan sa ruta eh. Naranasan namin to nung Vancouver to New York flight namin. Pero I'm getting ahead of myself. Sa ngayon, let's start with our very first time na mag-travel pa US. And yan ay yung papuntang LA.
Los Angeles, California. Pero before we share with you yung mga questions ng IO, if may upcoming trip kayo and wala pa kayong hotel or tours or tickets sa mga attractions, please use our links and promo codes para maka-discount kayo. For Agoda Hotels, you can get up to 5,800 pesos off if you visit www.thepoortraveler.net/agoda para automatically ma-redeem nyo yung discount coupon. You can also use our promo code AGODATPT, all caps dapat. I-enter mo lang yan sa coupons tab ng Agoda app, and then kapag nakapili ka na ng hotel mo, di ba, search ka, tapos mag-choose ka. Pagka babayaran mo na, i-enter mo lang ulit upon checkout. That's 10% off capped at $100. So around 5,800 pag kinonvert based on current conversion. Siyempre, tataas baba pa yan, depende. For Agoda activities naman, yan yung mga tours and attraction tickets. Ang promo code naman natin dyan ay AATPT. All caps din. So, tandaan, Agoda TPT for hotels, AATPT for activities. Kung mas preferred nyo naman sa Klook, you can redeem our special discount voucher by visiting thepoortraveler.net/Klook. Papunta yan sa discount page ng Klook na. Shinortan lang namin. Or use promo code ThePoorTravelerKlook. Magwo-work yan sa hotels, tours, attraction tickets, trains, at iba pa. 5% off naman yan. Ayun. So, eto na talaga. Eto na yung naging experience natin sa iba-ibang airports and may seaports din sa US. Entry number 1, Manila to Los Angeles Airport. Ito, late last year namin ito naranasan. Yung purpose of travel namin that time was to attend a conference sa Anchorage. Before ko share yung mga questions, tandaan na mahaba ang lakaran dito sa LAX papunta sa immigration or customs area. So brace yourself. Di ko alam if nataon lang sa flight namin na malayo yung gate, PAL yung sinakyan namin. So hindi ko alam kung lagi bang ganun. Pero dun sa experience namin, ang haba nung nilakad namin. Sa LAX, yung typical airport yung look and feel niya. Very typical lang, walang kakaiba. And mahaba yung pila. Ito yung mga tinanong sa amin ng immigration officers. Una, what is the purpose of your visit? So sinabi ko lang na I'm attending a conference sa Alaska. Tapos, tinanong sa akin, until when will you stay dito sa US? I said na yung conference kasi is 4 days but I'll be touring for a week after. Tapos sinabi ko yung date kung kailan ako babalik na ng Pilipinas. Sa akin, yun na, tapos na. Pero si Vince, kasi forever kabado siya, pinakita niya yung conference invitation sa amin. Tinignan lang naman daw, tapos okay na. Pero wala nang ibang questions. Pareho kami na tig 2 questions lang. Magkaiba yung nag-interview sa amin na. Nagulat din kami pareho kasi parang, wala na, yun na ba yun? Wala masyadong tanong. Pero wag na tayo magreklamo, okay na yun. Mas gusto na natin yung wala masyadong tanong. Entry number 2, Vancouver to New York City! Eto, medyo kakaiba na nagulat din ako dito. Sa Vancouver Airport pa lang, may US immigration na. Yun ay dahil yung Vancouver to New York flights, whether JFK, LaGuardia, or Newark, they involve a unique US pre-clearance process, meaning you clear US Customs and Immigration first before boarding your flight. Yes, before boarding your flight. And dahil ganon, yung arrival mo sa New York, parang domestic na lang siya. Madali lang naman yung naging immigration check namin. Yung setup, kung tama yung alala ko, parang walang booth or counter eh. Mas face-to-face siya talaga. Pero, medyo cute si officer, so hindi masyadong nakakaba. Ito yung mga tinanong sa amin. Sa akin, ang unang tinanong is, what is the purpose of your visit? Actually, ang pagka-word niya is, what brings you to the US? Sinabi ko lang na I'm traveling for tourism. Tapos, yung sunod niyang tanong, how long is your stay? Sinagot ko na 8 days and I'm flying back to Manila on ganitong date. Tapos, yun na rin, okay na. Mabilis lang din. Sabi niya lang, have a safe flight and enjoy your trip. Ganun lang, 2 questions, tapos go na. So, by this time, medyo nagsa-start na akong mag-isip na maluwag lang pala sila. Hindi sila masyadong matanong. Ganun na yung iniisip ko.
Until... Entry number 3, Manila to Seattle. Eto na, kung anong kinadali nung LA and New York experience namin, siya namang ikinaba namin sa Seattle. As in, sobrang daming tanong and feeling talaga namin ni Vince, we were this close to being sent to secondary inspection, if not airport to airport talaga. Let's set the scene muna. Maganda yung customs and immigration area dito sa Seattle. Malawak, very spacious, I think high ceiling pa nga yun. Basta maganda siya. Kung tama yung alala ko, basta mukha siyang museum ganun. Tapos, maraming immigration officers, diba? May mga counters. Tapos sabi ko kay Vince, nung nasa pila kami, parang gusto ko dun sa mukhang Pinoy para kabayan. Kasi merong isang mukhang Pinoy na immigration officer. Piling ko mas maluwag. But no! Sa iba ako na-assign. So, ako yung unang tinawag Mas una ako kay Vince sa pila. So, may mga tanong na sa akin, nakakailang tanong na sa akin yung IO bago tinawag si Vince. Tapos si Vince, dun siya na-assign sa mukhang Pinoy. Sabi ko, swerte naman ni Vince, ganyan. Sabi ni Vince, ito raw yung mga tinanong sa kanya. Nag-vlog siya So, eto, pasok. Naghiwalay kasi kami ni Yosh ng immigration officer. Sa akin tinanong niya, ano daw gagawin sa US? Sabi ko, magbabakasyon. Tapos, after nun, saan kayo magbabakasyon? Sabi ko, mag-cruise kami. And then, bago ko pa matapos yung sasabihin ko, tinanong na ako ng officer na parang, how many days are you staying in the US? Sabi ko, 26 days. Nung sinabi ko, 26 days, biglang sinabi niya na 7 to 8 days lang yung cruise, pero bakit 26 days na dito? Tapos sa sinabi ko, kinumpit ko na. Sabi ko, cruise, and then after that, we'll explore Disney theme parks, and then after that, another cruise, then fly back to the Philippines. Then yung next question is, may kasama ka ba? Kasi pati ko sinasabi na we or where. Tapos tinuro ko si Yosh. I'm traveling with my partner. That guy over there, the one that's wearing the blue shirt. Tapos, okay. Pinuntahan niya yung immigration officer at saka si Yosh. So, si Vince nun, medyo kinakabahan na siya. And while all this was happening, kasi paulit-ulit sila pabalik-balik sila, sinasagot ko na rin yung mga questions sa akin nung IO na naka-assign sa akin, yung kausap ko. But yung key difference nung IO ni Vince sa IO ko, yung IO ni Vince kasi medyo strict, stern, seryosong-seryoso. And overall, medyo masungit yung dating niya. Kwento ni Vince, hindi siya pinapatapos ng sagot. Parang may mga follow-up questions agad siya, hindi pa siya tapos magsalita. So parang kina-cut off niya si Vince. So hindi ma-express ni Vince ng maayos kung ano yung sagot niya. So kunyari, tatanong sa kanya, ano yung itinerary niya. Nasa first stop pa lang si Vince, biglang ika-cut off na siya. Tapos yung susunod niyang tanong, kung naghintay sana siya sa sinabi ni Vince na susunod, alam niyo yan, parang masasagot sana ni Vince kung hindi siya kina-cut off. Parang ganon yung experience ni Vince with his IO, very intense daw. Yung IO naman na natapat sa akin, kabaliktaran, very chill lang. Naramdaman ko na may duda din siya, pero he remained calm and respectful sa pagtatanong. Hindi siya mukhang Pinoy, white guy. Yung first questions ay same lang din naman kay Vince. Ano yung purpose of your travel? What brings you to Seattle? Sabi ko, we're on holiday and we'll only stay for a couple of days in Seattle kasi we're going on a cruise. Tapos sabi niya, cruise to Alaska? Parang ganon. I said, no, we're doing a Caribbean cruise. We'll fly to Miami after our stay in Seattle. Tapos sabi niya, and then you'll fly back to Seattle after. Tapos doon ko na kinuwento yung full itinerary namin. Ano lang to, very conversational, very chill lang si Kuya I.O. na natapat sa akin. Sabi ko, after the cruise, we'll stay in Orlando for a week for Disney World and Universal Studios. Yun talaga yung itinerary namin, guys, hindi to gawa-gawa lang. Tapos, we'll do another cruise. Tapos sabi niya, do you know anyone in Orlando? Tapos sabi ko, no, we'll just go there for the theme parks. We booked a hotel. Ganon.
Tapos sabi niya, then you'll do another cruise after? Why? Kasi parang weird daw na dalawa yung cruise sa isang trip. Tapos sabi ko, we're trying to visit as many countries as possible. And a cruise is the most efficient way for us to cover much of the Caribbean. Basta, ganon. Tapos tinanong niya, ano yung mga pupuntahan naming bansa? So sabi ko, Bahamas, Jamaica, Mexico, Honduras, ganon. Tapos inas niya kung sino yung kasama ko. Tinuro ko si Vince kasi nandun siya may kausap niya yung IO niya. Tapos tinanong niya, how are you related to him? And I said, he's my husband. Sabi niya lang, oh, okay. Ganun lang, parang tinanggap niya lang yon, wala siyang follow-up question about it. Kasi this trip happened after our wedding na. So, if hanapan niya man ako ng proof, may copy naman ako ng marriage certificate namin ni Vince from Australia. So, meron akong pwedeng ipakita. Nung tinuro ko si Vince, napansin ko na yung interview niya was not going well. Kasi makikita mo sa mukha ni Vince na parang, something's wrong. Tapos tumayo yung IO ko and sinanyasan niya si Vince na ganon, na lumapit sa amin. So si Vince naman, lalapit sana siya kasi syempre, pinapalapit siya ng isang IO, yung IO ko. Tapos sinabihan siya ng IO niya na, stay there! Almost pasigaw, like galit. Rinig ko hindi naman magkatabi yung counters namin. May 2 or 3 pang counters in between, pero narinig ko. Akala niya siguro, aalis na lang basta si Vince. Hindi naman. Kaya naman nag-move si Vince, kasi tinatawag siya nung IO ko. So, kinuha na lang nung IO ko yung attention ng IO niya kasi parang medyo naawa din yung IO ko na parang ano ba yan, napahamak pa si Vince, siya naman yung nagpapatawag. Yung IO, pumunta na lang siya sa counter namin. Iniwan niya si Vince dun sa counter niya. Dala nung IO yung passport ni Vince at saka yung mga papel. Hindi ko alam kung anong mga papel yun. Basta may papel. Tapos, nag-usap lang sila. Hindi ko fully rinig clearly yung conversation, pero meron akong mga narinig-rinig ng konti. Basta, parang hindi convinced yung IO ni Vince dun sa story. Basta, ganon. Hindi siya naniniwala na magtutour lang kami ni Vince dito sa US. Pero yung IO ko, parang kakampi namin siya. Ganon. Kampi siya sa amin. And tinatry niyang i-convince yung IO ni Vince na hindi okay sila. Naisip ko noon, shucks, mukhang masa secondary yata kami o kaya may airport to airport pag nanaig yung IO ni Vince. Yun yung biggest fear ko. Kasi 'di ba, ang haba-haba ng flight, ang mahal-mahal ng ticket, tapos book na namin yung mga cruise, yung hotels, yung Disney tickets, 'di ba? Yung karamihan doon non-refundable. As in, feeling ko talaga madedenay kami ng entry. And medyo shocked ako kasi nagtataka ako kasi sobrang higpit this time, third entry na namin. Nag-Alaska na kami, maluwag naman. Nag-New York na kami, maluwag naman. These are 3 entries talaga siya. Hindi to parang one trip tapos from Alaska, nag-New York. Alam mo yan, parang hindi siya ganon. Papasok talaga siya ulit sa US. And basta technically, pangatlong pasok na namin to sa US. So parang medyo nagtataka lang ako. At saka dun sa previous 2 stays naman namin sa US, hindi naman kami nag-overstay. Wala kaming record of overstaying at all. Tapos, diba, dun sa passport namin, maraming visa, ganon. Tapos, ang haba ng diskusyon nila, yung IO ko at saka IO ni Vince. And, hindi ko rin alam kung bakit ganon. Siguro kasi dalawa kaming guys ni Vince and mukhang siguro kaming maghahanap ng trabaho sa Miami or sa Orlando. Hindi ko alam. Basta yung isa, hindi siya naniniwala na yung purpose namin is tourism lang. And may duda rin sila kung magkaano-ano ba kami ni Vince. Siguro magka-work ba kami or yun nga, parang maghahanap ba kami ng trabaho. Parang ganon yung na uulinigan ko, ganon. Basta narinig ko na lang yung IO ko, sabi niya sa IO ni Vince, but they're married. Yon, narinig ko yan, malinaw. Tapos natigilan yung IO ni Vince. Tapos sabi niya, oh, ganon. Oh, ganon. Tapos sabi nung IO ko, yeah, they're married. He's his husband. Ganon. Tapos usap-usap sila ulit. In the end, nanaig yung IO ko. Tapos, pinatawag niya si Vince dun sa counter namin. Tapos yung IO ni Vince, bumalik na sa counter niya. Nagkuha na siya ng iba pang passenger. So, kami ni Vince, pareho na kaming pinaprocess nung IO ko na. So, dalawa na kami at the same time, nandun sa counter. Tapos, habang may inaayos siya, nagtatanong pa rin siya. So, yun, sabi niya, what do you guys do for a living? Kasi 2 cruises and 1 week sa Disney World. Sabi niya, as in yung exact words, that seems like an awful lot of money. Sabi ko lang, we own a web publishing company. So we have websites, we have social media accounts.
Tapos sabi niya, oh, YouTube? Do you earn a lot from YouTube? Because this is a very expensive trip, sabi niya. Hindi siya hindi siya threatening yung tono niya. Parang, alam mo yun, parang curious lang siya. Ganon. Basta okay yung IO ko talaga. So sabi niya nga, parang, do you earn a lot on YouTube? Kasi this is a very expensive trip. So sabi ko, on YouTube, not so much. And then, I realized, this is probably not the best time to be modest about these things. So sabi ko na lang, we earn more on our websites, which is true, by the way. We don't earn much here on YouTube. So, magpa-plug lang ulit ako. Please subscribe to this channel, share our videos, and use our links and promo codes when booking hotels and activities. Eto lahat ng promo codes natin. Meron tayo sa Agoda, Klook, Star Cruises, Royal Caribbean Cruises, Aeralo, eSIM, and meron din tayong special rate sa Travel Joy Travel Insurance ng PGA Sompo. So sa Agoda, it's Agoda TPT for Agoda Hotels, AATPT for Agoda Activities and Tours, tapos kung Klook, the Per Traveler Klook, nabanggit ko na yan kanina. Hindi nyo kailangang i-memorize yan. You can screenshot this frame, itong image na to, or visit TPT Master List. So, punta lang kayo sa thepoortraveler.net/masterlist and dyan nakakompile ang mga hotel and tour recommendations namin per destination. Pati na rin yung mga travel requirements per destination din. And mga promo codes din. So, work in progress yan. So, as we go along, the more we travel, may dinadagdag tayo dyan sa list. Anyway, going back sa kapanapanabik na tagpo sa immigration sa Seattle Airport. So, after tanong nung immigration officer ko ano yung trabaho namin, binigay na niya sa amin yung passport namin. Tapos, okay na daw. So, ayun, kinabahan lang talaga kami doon. Feeling ko, if hindi kami married ni Vince, malamang masa secondary or made-deny kami ng entry. Kasi tumatak talaga sa isip ko yung sinabi nung IO ko dun sa parang Pinoy na IO na, but they're married. Tapos inulit pa niya. Sabi niya, they're married. Basta ganon. Tapos doon talaga nag-start na parang lumuwag ng konti. Nag-iba yung tono nung parang Pinoy na IO. So, alam mo yun, hindi ko alam kung ano talaga yung pinaka-issue. I think talaga kasi mukha siguro kami maghahanap ng trabaho. Siguro hindi normal na dalawang lalaki na magta-travel sa cruise together. Tapos hindi naman kasi kami ni Vince mukhang mag-asawa. Alam mo yun, hindi kami sweet in public. Alam mo yun, mukha kaming magbarkada lang or magkatrabaho. So siguro, inisip nila maghanap kami ng trabaho sa barko. Hindi ko alam. Pero basta nag-start lang silang lumuwag nung sinabi nung IO ko na they're married. Ganon. So, buti na lang. I mean, sabi namin ni Vince dati, hindi naman recognized sa Pilipinas. So, ang tingin namin, wala naman talaga siyang practical use. Pero it turned out, hindi. Kasi just 3 months pa lang since our wedding, nakita na namin yung benefits nung pagiging married namin, yung kasal namin. 'Di ba? Parang, ayun. So, yay! Buti na lang. Anyway, move on na tayo to entry number 4. And yung pasok natin dyan is by cruise sa Miami Cruise Port. Actually, hindi na namin dapat isasama to sa video kasi wala namang ganap. Pero baka useful pa rin sa mga magku-cruise sa Miami. Kung may nanonood sa inyo na interested mag-cruise sa Miami and iniisip nyo paano ba yung process pabalik, so ganito lang yan. So kapag cruise boarding, di ba, nag-check ng passport and US visa. Usual. Pero nung pabalik na ng US, nagulat kami, wala nang checks at all. Pagbaba namin mula sa barko, pagpasok sa terminal, meron lang face scanner doon. Kung tama yung alala ko ni-scan lang nila yung mukha namin, yung mukha ko, tapos lumabas lang sa screen, welcome Mr. Demon, ganyan. So na-amaze ako kasi hindi ko pa nasa-scan yung passport ko pero na-identify na niyan na ako si Mr. Demon, parang ganon. Wala lang, ang galing lang ng system. Pero nakakatakot din a little bit. Pero wala kaming interface with any customs or immigration official dito. Yung paggaling sa cruise sa Miami. Sobrang smooth lang niya. Same with yung next na entry natin, yung next na cruise natin. Entry number 5, Port Canaveral. So itong Port Canaveral, ang deepwater seaport na closest sa Orlando. And dito kami nag-cruise din. And similar sa Miami Cruise Port, wala rin ganap masyado yung pag-enter sa US by cruise.
Hindi ko na lang matandaan kung may scanners. Hindi ko alam kung bakit hindi ko matandaan, pero hindi ko talaga matandaan. Pero definitely walang manual check. And feeling ko okay yon. Ibig sabihin, walang kakaibang nangyari, kaya hindi ko siya natatandaan. Ang natatandaan ko lang, ni-ready na namin yung passport namin pababa ng barko. Tapos, nagulat kami, wala namang nag-check. May parang station, tapos may ate girl doon. Akala ko i-check niya yung passport. Pero sabi niya lang parang, diretso lang, gano'n. Pero syempre in English, pero parang gano'n, diretso lang. Yon. Pero wala talaga nag-check. So, pero baka mali lang din yung alala ko. Hirap kasi sa ganito guys, kasi di ba bawal mag-video or picture sa immigration area. So, kapag nakakalimutan namin, wala kaming record na mabalikan. Pero, kapag hindi naman namin maalala, it also means na walang anything na malalang nangyari, which is good. Tingnan niyo yung Seattle incident, di ba? Tandang-tanda ko siya. Tandang-tanda ko yung mga ganap. I think like minute by minute alam ko. Kasi syempre, na-sear siya sa utak ko sa sobrang kaba. Si Vince, kabado yan. Ako din, kabadong-kabado din ako. Kahit na mabait naman yung IO ko, natatakot din ako. Anyway, if meron pa kayong questions, i-post nyo sa The Poor Traveler Support Group on Facebook. It's a community of tipiters na very helpful. Talagang sumasagot sila sa mga questions and bawal ang pilosopo dito sa group na to. Just visit facebook.com/groups/thepoortraveler. Pwede nyo rin i-post yan sa subreddit natin. Yes, meron tayong Reddit community. Just visit reddit.com/r/thepoortraveler. Pwede nyo ring i-comment below. Tatry natin sagutan yung mga questions nyo sa comments, basta may time. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!